Nang sabihin ng takot na dalagita na may monster sa kanilang apartment, mas lalo niyang kinapit ang telepono. May gusto pang sabihin si Valeria ngunit wala na siyang oras. Narinig ang sigaw ng isang tao at pagkatapos ay naputol ang tawag, naiwan ang binata sa takot at pagtataka sa nangyayari doon. Nilapitan siya ni Alex at masiglang nagtanong kung ayos lang ang lahat. Nagpasya siya na hindi siya maaaring magsayang ng oras sa walang kabuluhang usapan at nagmadaling tumulong kay Valeria, naiwan ang kanyang nalilito at nagtatakang kaibigan. Tumakbo siya sa bubong at ginamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang metal para lumikha ng kalasag na metal at lumipad dito patungo sa pinangyarihan ng insidente. Habang papunta, nagbagong anyo ulit siya sa imahe ng isang tandang. Umaasa siya na makarating siya sa oras bago may masamang mangyari sa dalagita. Ilang mahabang sandali pagkatapos, nilapitan niya ang lugar kung saan nagwawala ang malaking monster na parang daga. Hindi agad napansin si Michael at patuloy na nakipaglaban sa ibang mga bayani. Sa bintana na lumitaw, nabasa niya na ang A-rank monster na ito ay maaaring umatake sa mga kalaban sa pamamagitan ng paglalabas ng nakakatakot na sigaw at mayroon din itong napakatalim na balahibo. Naaasar na naisip ni Michael na kailangan ng isang buong koponan ng 3 o higit pang A-rank at higit pang mga bayani para talunin ang ganoong monster. Pagkatapos, tiningnan niya ang 2 dalagitang lumalaban sa monster na iyon. Mayroon silang mga kakayahang B- at C rank. Dahil sa pagkaligtas sa huling pagkakataon, inulit ng monster ang pag-atake nito, sa pagkakataong ito ay itinutok sa Fire Butterfly. Nagawa siyang iligtas ng bayaning si Green Storm sa huling sandali lamang at ang nakapipinsalang atake ay lumipad patungo sa bahay sa likuran nila. Nang bitawan niya ang kanyang kasama, nagtatakang nagtanong ang dalagita kung bakit siya dumating dito dahil walang lugar para sa mga C-rank hero dito. Sila ay magiging cannon fodder lamang dito. Nahihiyang sumagot ang Fire Butterfly na dapat siyang malapit at makita kung paano lumalaban si Lisa mag-isa dito. Malalim siyang bumantong hininga, hindi alam kung ano ang isasagot dito. Bigla, sa kung saan sa likuran nila, narinig ang sigaw ng isang tao na humihingi ng tulong. Ang gusali na inatake ng monster ilang sandali na ang nakalipas ay nagsimulang mabilis na bumagsak sa gilid nito at may nakalaylay na figure mula sa butas na kumakapit sa rehas. Nagawa ni Valeria na iligtas ang dalagita sa huling sandali, na nagkaroon ng kamalasan na mahulog mula sa gusali. Si Marina, na may luha sa kanyang mga mata, ay sinabing ayaw niyang mamatay at humingi ng tulong. Si Valeria, na may matatag na kumpiyansa sa kanyang boses, ay sumigaw kay Marina na kumalma at sila ay mag-iisip ng isang bagay ng magkasama. Bigla, may malalalim na lamat na lumitaw sa isa sa matatalim na umbok sa kisame. Isang sandali pagkatapos, bumagsak ito ng diretsyo sa dalagita. Sumigaw si Valeria sa sakit habang ang matalim na dulo ng isang piraso ng basura ay tumusok sa kamay na pinanghahawakan niya sa rehas. Dahil dito, parehong nahulog ang 2 dalagita. Habang bumabagsak, malakas na sumigaw si Marina sa takot. Ayaw niyang mamatay ng maaga. Nagawa ng Fire Butterfly na saluhin siya ilang metro sa itaas ng lupa. Tiningnan ni Marina ang dalagita sa harap niya nang may pagkabigla. Ngumiti siya ng matamis at commandant at sinabing ngayon ay maaari na siyang huminto sa pag-aalala dahil wala ng panganib ang kanyang buhay. Hindi maiwasan ng mga dumating na reporter na kunan ng video ang ganoong bayaning tagpo ng pagsadyag. Bigla, natauhan ang host na si Emily at nag-alala tungkol sa nangyari sa pangalawang dalagita. Mabilis siyang nakita ng mga kamera. Si Valeria ay patuloy na bumababa ng walang magawa. Gayunpaman, isang sandali pagkatapos, may anino ng isang tao ang dumaan at iniligtas ang dalagita. Ito ang sinabi ng nalilitong si Emily sa mga manunood. Sa mismong sandaling iyon, narinig ang malakas na sigaw ni Lisa na nagbabala sa television crew ng nalalapit na panganib. Isang nakapipinsalang atake mula sa isang monster ang lumilipad patungo sa kanilang helikopter. Napagtanto na wala silang sapat na oras para lumipad palayo, tumayo si Lisa para protektahan sila, inilabas ang kanyang kapangyarihan. Nang magbanggaan ang kanilang mga atake, narinig ang nakabibingi na pagsabog. Isang malakas na hampas ng hangin ang pumilit sa Fire Butterfly na lumingon at takpan ang kanyang mga mata. Samantala,
Inilipat ni Michael si Valeria sa isang ligtas na lugar malayo sa labanan. Maingat niya itong inupuan sa isang kalapit na bangko. Tinitigan ang mukha ng dalagita na puno ng pasa, sinabi niya nang may pagsisisi na huli na siya. Inaktibo niya ang kanyang kakayahan at pinagaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang kapa at ipinangtakip dito. Mamulong na ayos na siya ngayon at sisiguraduhin niya na walang sinumang makakapinsala sa kanya muli. Bago pa siya makahakbang paatros, idinilat ng dalagita ang kanyang mga mata at tumingin ng may pagtataka sa nakamaskarang binata na nakatayo sa harap niya. Bigla, hinawakan niya ang kamay nito at nagtanong ng may pagkalito kung bakit patuloy itong kumilos na parang masamang tao at pagkatapos ay mabuting tao. Sumagot ang bayani na iniligtas niya ito dahil lang sa malapit siya. Iyon lang, hindi maaaring ihayag ni Michael ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanya, kung hindi ay mapanganib siya. Inaktibo niya ang kanyang kakayahang manipulahin ang metal at itinaas ang kanyang kalasag, samamparito, at sinabi kay Valeria sa huling pagkakataon na dapat siyang magpahinga sandali at pagkatapos ay magtago. Lumipad pabalik si Michael na hindi pinansin ang mga sigaw ni Valeria. Ginambala ang dalagita ng kakaibang pakiramdam na pamilyar sa kanya ang lalaking ito, kahit na sa unang pagkakataon pa lang niya itong nakita. Gumawa si Michael ng isang shadow clone habang tumataas siya sa kalangitan. Pagkatapos ay inilabas niya ang dalawang perla sa kanyang palad at sinabing ang mga kakayahan ng clone ay ang Heart of Light at ang Power of the Snow Queen at idinagdag din na mas mabuti para sa kanya na maging sa anyo ng isang dalagita. Sa susunod na sandali, nagbagong anyo ang kanyang clone sa isang magandang dalagita na may maskarang kuneho sa mukha. Nang utusan ni Michael si Rabbit na pumunta at iligtas ang lahat ng nasa panganib, agad na ginawa ng clone ang trabaho. Nang umalis ang kanyang clone, nagpasya siya na maaari na niyang harapin ang monster na ito. Handa na siyang umatake ngunit bigla niyang napansin ang isa pang figure sa bubong ng isa sa kalapit na bahay. Si Victoria ay may tiwalang ngiti sa kanyang mukha at ipinagkakasya ang kanyang mga kamao. Sinabi niya na hindi niya kailanman naisip na kailangan niyang harapin ang ganoong nilalang sa gitna mismo ng kanyang sariling bakasyon. Napansin din ni Emily ang kanyang paglitaw at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa harap nila ay ang sikat na A-rank heroine na huling nakita sa LCT ilang taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Victoria ng diretso ang kamera at ngumiti, kumakaway sa lahat. Nagpasya si Michael na dahil may mga bayani ng lumitaw na handang akuan ang lahat, maaari na lang niyang panuurin ang lahat mula sa gilid at suriin ang kanilang lakas. Ibiniling muli ng dalagita ang kanyang atensyon sa monster at tiningnan ito ng may pag-iisip. Iniisip na magiging perpekto ito bilang isang punching bag para sa kanya. Samantala, nagpasya ang monster na umatake. Binuka nito ang bibig at naglabas ng isa pang mapanirang soundwave. Tinawag ni Lisa si Victoria, binabalaan siya na ang mga sonic attack ng monster ay hindi kapani-pani walang malakas. Ngumiti lang siya at inikot ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabi na kung hindi niya susubukan, hindi niya malalaman kung kaya niyang hawakan ang gawain na ito o hindi. Sa susunod na sandali, tumama ang atake sa bubong ng gusali kung saan siya nakatayo at agad na narinig ang malakas na dagandong mula doon at mabilis na lumipad ang mga debris pababa. Nagulat na sinabi ni Emily na madali sanang naiwasan ng bayaning si Explosive Fist ang atake na ito ngunit sa halip ay piniling harapin ito. Nang hamupa ang alikabok na bumangon sa hangin, wala nang natira sa bubong. Iniisip na patay na ang bayani, nagsimulang tumawa ng masaya ang monster. Gayunpaman, hindi ganoon kas-impulse si Victoria. Naiwasan ang front attack, tahimik na lumipat ang dalagita sa likuran ng monster. Pagkatapos na maikonsentra ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao, inatake niya ito. Ang malaking daga ay bumagsak sa lupa mula sa hindi kapani-pani walang malakas na impact. Nang may nasisiyahang ngisi sa kanyang mga labi, tinanong ni Victoria ang monster kung bakit hindi na ito sumisigaw. Hamyuni ito ng may pagkasuklam, sinusubukang bumangon ngunit hindi nito magawa. Hindi inalis ang kanyang mga mata sa kalaban, maingat na lumapag ang dalagita sa tabi nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang monster sa mahabang buntot nito. Sa sandaling hilahin siya ng dalagita palapit sa kanyang sarili, agad na lumipad ang daga sa hangin.
Masayang tumatawa, nagsimulang umikot si Victoria sa kanyang sariling akses sa mataas na bilis, kaladkad ang monster. Isang minuto pagkatapos, binitawan ng dalagita ang buntot ng monster at lumipad ito ng maraming kilometro ang layo. Sa kung saan, nanood si Lisa sa nangyayari ng may pagtataka. Ang lakas ng bagong dating na bayani ay hindi bababa sa mapa ni Rick kaysa sa lakas ng monster. Sa mismong sandaling iyon, lumipad ang rabbit na clone. Napansin ng clone ang isa sa mga fragment ng gusali na lumilipad patungo sa sibilyan. Nagawa niyang iligtas ang lalaki isang sandali bago pa tumama ang debris sa kanya. Matagumpay na natapos ang kanyang gawain, tiningnan ng lalaking nakahiga sa kanyang mga bisig ang kanyang tagapagligtas ng may pagkabigla, pinasalamatan siya at tinanong kung saang organisasyon siya galing dahil hindi pa niya ito nakita noon. Binitawan ni Rabbit ang lalaki at lumingon, patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Inihagis sa dulo na ang pangalan niya ay Rabbit at siya ay mula sa organisasyon ng mga judge. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ang clone nang mapansin niya si Fire Butterfly at isa sa kanyang dating kapitbahay na si Marina na nakaupo sa isang bangko. Napansin siya, ipinaliwanag ng isang dalagitang nakatayo sa tabi na nahulog sila mula sa taas at seryosong nasugatan. Pagkatapos ay tinanong kung kaya sila pagalingin ni Rabbit. Tumango ang clone at lumapit sa kanila, inaktibo ang kanyang kakayahang magpagaling. Lahat ay nanood ng may pagtataka at pagkabigla habang naghihilom ang mga sugat ng dalagita sa harap mismo ng kanilang mga mata. Kapag kumpleto na ang paggamot, lumingon si Rabbit sa iba pang mga sibilyan at sinabing mas mabuti para sa kanila na mabilis na pumunta sa shelter para maiwasan ang anumang karagdagang problema at hindi kinakailangang pagkamatay. Ang kanyang mga huling salita ay nalunod sa nakakatakot na malakas na tili ng monster, na nagpilit sa mga tao na takpan ang kanilang mga tainga gamit ang kanilang mga kamay para kahit paano ay protektahan ang kanilang sarili. Si Lisa, na mapanganib na malapit sa monster, ang mas nahirapan. Walang nagawa ang kanyang mga palad para protektahan siya mula sa tunog, na nagparamdam sa kanya na malapit nang sumabog ang kanyang utak. Hindi rin mas maganda ang posisyon ni Victoria. Habang naririnig ang tili na ito, wala siyang magawa. Si Michael, na nanunood sa nangyayari, ay kinilabutan ng matanto niya kung ano ang ginagawa ng monster na ito. Siniwalat ng daga ang mga kaluluwa ng mga tao sa malapit. Ilang sandali pagkatapos, nang ang monster ay napapaligiran ng maraming berdeng ilaw, isinara ng monster ang kanyang bibig, itinigil ang kasuklam-suklam na tili. Pagkatapos ng maikling paghinto, malawak na bumukas muli ang kanyang bibig at nagsimula siyang sipsipin ang lahat ng kaluluwa na nakolekta niya. Si Lisa, na walang naiintindihan, ay nagtanong kay Victoria kung ano ang nangyayari at sumagot siya na ang monster na. Ito ay sumisipsip ng enerhiya ng mga kaluluwa ng mga patay na tao. Habang sinisipsip ang mga kaluluwa, unti-unting naghihilom ang mga sugat ng daga. Napansin ito, agad na nagkomento ang reporter sa nangyayari. Nagkaroon ng mga pagdududa sa kanyang isipan kung ang pinakamahusay na fighter ay makakayanan ng isang kalaban na may ganoong kakilakilabot na kakayahan. Tiningnan ni Victoria si Lisa at sinabing dapat siyang umatras dahil ang mga sumunod na atake ng monster ay maaaring maging mas walang awa at humakbang siya ng may desisyon. Gaya ng inaasahan ng dalagita, nang mabawi ang kanyang lakas, ang monster ay nagwala lamang at nagsimulang umatake ng mas galit, sinisira ang lahat sa paligid nito. Lumukso si Valeria patungo dito, pinagkakasya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao na itinaas para sumuntok. Sa susunod na sandali, isang malakas na shockwave ang lumabas mula sa kanyang kamao at ipinadpad ang monster sa gilid. Pagkatapos lumapag, tiningnan ng dalagita ng may pag-asa patungo sa direksyon kung saan bumangon ang isang malaking ulap ng alikabok pagkatapos ng kanyang atake, sinuri kung patay na ang monster. Bigla, napangiwi siya sa sakit na tumatagos sa kanyang katawan. Inatake siya ng buntot ng daga mula sa likuran, tumusok sa kanya. Napangiwi sa sakit, sinabi niya na ito ay napakababang tanggapin. Itinaas ng monster ang dalagita sa hangin at inihagis siya ng matalim sa gilid, na nagpapasigaw sa dalagita sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, tumama ng husto ang likod sa matigas na ibabaw at damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, na nangangahulugang may malubhang pinsala. Bagaman nahihirapan, nagawa ni Victoria na itayo ang kanyang sarili sa kanyang mga siko.
Ang mamatay ng maaga ay wala pa sa kanyang mga plano.